Okay. So ayan mga master, good day sa inyo lahat. Welcome na naman sa isa na naman panibagong DIY session. So nandito tayo ngayon sa van natin. Tayo po ay magdi-DIY. Wala namang sira to actually. Wala naman siyang ano. So kailangan meron lang tayong i-improve kung ano yung dapat nating i-improve. So pagdating sa makina, yung makina natin tahimik naman. Kaso lang napansin ko nung binili ko to, siguro nung umaandar siya, meron siyang vacuum hose na nakatanggal. Ngayon nung nininis natin yung head cover, naibalik yung vacuum hose, nagbago yung minor niya. Bumaba yung minor niya. Siguro yung nag-tune up nito, nakalimutan na ibalik yung vacuum hose. Tapos nagstay lang sila doon sa tune ng carburetor na singaw, no? So tayo na ibalik natin yung vacuum hose. Bumaba ng gusto yung minor ng sasakyan. Minsan pag bagong start lang minsan 400 nga lang yung RPM, minsan 200. Ang baba, as in ang baba talaga, no? Tapos medyo nagbabibrate yung makina. Tapos pag pag umokay na, uminit na, nasa 500 RPM lang yung niya, yung minor niya. So masyado mababa. Dapat yan mga nasa 800 RPM. Yan yung pinaka magandang idle. O pag 500 kasi talagang normal magba-vibrate yung makina. So yun ang naging dahilan. And syempre yung kain ng gasolina medyo malakas. And upon checking, na-check ko yung spark plug, talagang itim yung sunog. So in short, sobra-sobra sa feed ng gasolina yung carburetor papunta doon sa loob ng combustion chamber. So may idea tayo sa carburetor mga master, especially sa motor. Pero this is our second time around na magbabaklas ako ng carburetor ng sasakyan mga master. Kasi last time nung meron tayo dating backside, binaklas ko rin yung bago ko ibenta. Okay naman ang kinalabasan. Pero ngayon kailangan natin ma-improve yung performance ng kain ng gasolina kasi nga medyo malakas talaga. Tapos i-test din natin kung ilang liters per kilometer na yung kain ng gasolina niya, no? Tama ba ako? Ilang liters, ilang kilometer per liters pala. So yun mga master, ang gagawin natin ngayon is bubuksan natin yung hood na yan. Ito kaya angat natin yan para ma-access natin yung carburetor. Tapos babaklasin natin yung carburetor, i-dissect natin yan, tapos ililinisin natin, and titingnan natin kung ano yung mga dapat palitan sa carburetor, or kung meron kasi siyang leak eh. So merong gasoline leak yung carburetor. Teka lang, pakita ko sa inyo para may idea rin kayo. Ayan mga master, yan lang muna yan samba. Okay, o dyan muna sa ilalim para tuloy-tuloy tayo, wala nang cut. Ayan, so bubuksan natin yung hood. Hindi na sana ako magbablog kasi lang sayang naman, di ba? So ito yung access ng ating engine bay. Ayan, so kung napapansin nyo, merong leak. So may leak siya sa carburetor. Yan yung ipe-prevent natin. Yung hose na sinasabi ko, yung vacuum hose, yung nasa ilalim nitong nung tinanggal ko tong cover, nakatanggal yun. Hindi siya nung binalik ko, bumaba yung minor. So siguro nakalimutan nila nung gumawa, kaya dinerecho na lang nila yung tune ng carburetor na ganun. So ang gagawin natin dito mga master, overhaul natin yung carburetor, bubuksan natin lahat yan, tatanggalin natin yung mga dapat tanggalin, and then i-adjust natin yung air and fuel mixture
Tapos itatakbo natin, titingnan natin kung okay na siya. Pero syempre, kailangan natin malaman kung ilang kilometers per liter yung ikukonsumo ng sasakyan. So, marami tayong gagawin dito sa carburetor lang, no? Yan pa lang. Ayan. So, mamaya baklasin ko na rin. Ito kailangan na ito ng isa doon. 4 na bolt lang naman yan natatanggalin. Kaso lang, medyo mahirap i-access. Kaya, kailangan ng konting pasensya at ang dami nating tatanggalin ng mga nakakabit dyan. Choke, cable, accelerator cable, yung vacuum hose. Ito mga vacuum hose na yan. So, marami. No? Yan. Tapos pag natanggal na natin yan, lilinisin natin. And then, syempre, ibabalik na natin ulit. Ngayon, kung kailangan may palitan, papalitan natin. Pupunta tayo sa auto supply. Hindi ko alam kung anong size ng carburetor nito. Pero, bahala na. Tanong-tanong na lang tayo. Wala namang masama magtanong ako, master. So, ayan. Again, ang gagawin natin dito is maintenance improving. No? Hindi ito ano yung sira na fixing, no, improving lang para mas mapaganda pa yung kanyang performance. So yun mga master, syempre kung ipapagawa natin to sa iba, gagastos tayo ng medyo malaki-laki at pag natapat pa tayo sa hindi honest na mekaniko, susuka tayo ng pera dyan sigurado kung ano-anong ituturo niyan, di ba? Yan po ang dahilan kung bakit mahilig ako mag-DIY, kasi kapag nagdi-DIY ako, sigurado ako na kung ano lang yung kailangan natin, yun lang talaga yung gagawin natin. Wala nang iba. And syempre, mas makakatipid tayo, di ba? At ang pinaka-importante sa lahat, kapag nagdi-DIY ka mga master, matututo ka, no? Marami kang matututunan. Kaya from wala kang alam, unti-unti kang matututo sa mga bagay-bagay, especially dito sa sasakyan, para just in case na kung saan ka mapunta at magkaroon ng aberya, hindi ka matatakot na ayusin yung sasakyan. At pag nakabisado mo na yung makina ng sasakyan mo, wala ka ng pangamba kahit saan ka pa mapunta, diba? So yun ang dahilan mga master kung bakit tayo ay, sabi ko nga last time, lahat ng gagawin natin dito puro DIY, di ba? So DIY dito, DIY doon, hanggang sa matutunan natin lahat at makabisado natin. Okay, so yun lang. Start na tayo magbaklas. Master, una natin tatanggalin itong bolt na to. So lahat ng bolt na tatanggalin natin, ilalagay natin sa isang lalagyan dyan. Para natin. So pag na-access na natin yan, ito na yung sinasabi kong vacuum mo, yun yung nasa ilalim yan. Nakatanggal yan nung so kaya nagbago yung minor. Yan. So yan, tanggal yan ng master. Okay, so natanggal na natin. Ngayon, i-access na natin yung carburetor. So ito yung carburetor mga master. Lunod yan, no? Parang andarin muna natin para makita natin. Andarin natin, Ayan. Ayan, Ayan, nanginginig siya. Minsan malakas ang inig niyan, Pinainit ko na kasi kanina kaya hindi na masyadong nanginginig. So ayun mga master, so bago. Okay. So ayan, tahimik yung makina. Ngayon, kailangan lang natin talaga na i-tune up to. So ito yung mabaklasin natin. Itong tornilyo ito, number 12. 4 lang yan para matanggal natin yan. Pero bago natin itanggal yan, itong mga to, tanggalin muna natin yan. Mga gasolina, itong vacuum hose na to, tanggalin din natin. Ito dito, overflow hose lang to. Dito vacuum tama ba yan? Overflow. So tanggalin na rin natin yan. Ayan. Ito hindi na to gumagana, hindi ko alam kung para saan to.
tingin ko yun nila. Pero kung mapapagana natin yan, pwede, no? Paganahin natin. So ayun na nga mga master, sana ma-fix natin na maayos to, no? Yan. Let's go. Baklas. Ay! Lakas ng pressure ng gasolina, no? Ay, cable. Ayan, yung ano. Kunti na lang. Ay! Ang luwag. Maluwag yung ano. Siguro isa rin sa dahilan ito mga master, napakaluwag ng, hindi nga ako nahihirapang pwersahin. Ang luwag ng bolt sa carburetor, sa intake. Ito. Nakakalimutan yata ang higpitan. Okay, so yan lang ang nagkakabit sa carburetor, itong apat na nut na to. Meron pa ba? Okay. So nakuha ko na yung carburetor mga master. Mo sa gas. Yan ang carburetor natin. At napansin ko, grabe yung deposit ng gasolina. Ewan ko kung tama lang yan pero para sa akin parang sobra-sobra yan. Malakas. So ayan. Yan na, konti na lang. Kailangan ko na lang tanggalin yung mga nakakonect dyan para ano. Kaso may bolt na lost thread. Ay hindi naman lost thread, hindi ko matanggal. Kailangan natin gamitan ng ano, vice grip para matanggal. Okay. So that's it mga master. Ayan. Nakita na natin yung kabuuan ng carburetor. Lilinisin natin to, no? Tingnan natin kung madumi talaga siya. Sa mga barado yata yung mga butas-butas na ito. Alam ko na yung linagay nila dito, Villamoid to eh. Villamoid. So mamaya bibili tayo niyan para mapalitan to. Pero wag natin sisirain, no? So ayan mga master, trabaho na. Mga master, dito na muna tayo magbaklas sa loob ng van, no? Medyo mahirap-hirap to kasi sa totoo lang wala akong idea dito. Medyo mahirap lang baklasin, no? Ang dami kasi mga naka-connect. So kailangan tandaan mo kung paano yung pagkakakabit. Ayan. Lalo na sa part na to. Ito yung mga vacuum. So marami dito mga nakakabit. At kailangan natin baklasin to para ma-access natin yung kalooban ng carburetor para malinisan. Tapos yung sa loob, no? Titingnan natin yung floater kung okay pa, yung power valve. Hindi ko alam kung ito yung power valve niya sa labas eh. So basta yan, yan. Paala na. Let's go. Pag pumalya, edi lesson learned.
Pag gumanda, edi okay. Wala tayong sisisihin mga master pag nagka-problema to kasi tayo naman yung may gawa. At we have plenty of room for improvements. So, let's do this. Tanggal-tanggal na tayo ng mga dapat tanggalin. Nalagay. Pare-pareho yung size ng tornilyo ng carburetor nito. Hindi uniform, may mahaba, may maiksi. Bagay, siguro ito yung kapag explain ko lang din yung para dun sa walang idea, no? Papalitan din natin. So ito yung power valve ng master. Ito kapag umaandar yung makina, nakataas. Tapos kapag magre-rev ka, bababa to, tutulak to. Magbibigay ito ng gasolina. Extrang gasolina sa karburador dito. So yan, ganyan ang trabaho nito. So kasi pag stock up to, nakatulak lang to ng hindi to bumabalik na ganyan. So ang cause to, internal vacuum. So pag may vacuum, hihigop siya na ganyan. Tapos pag magre-rev ka, tutulak yan, magbibigay ng gasolina tapos babalik sa dati. So yan ang purpose nitong na to. Power vacuum patawag dito. Basta yun ang purpose niyan. Hindi siya linagay dyan dahil wala lang. So siya yung nagsasara at nagbubukas ng gasolina dito. Ayan o. Pakita ko rin sa inyo. Ewan ko, nakikita nyo. Basta itong na to. Parang adjust ko lang. Nakasagas eh. I-overhaul ko lang para baka kasi stock up na tong pag ito kasi nag-stock up, ang nakasagas eh. Walang problema sa takbo ng makina. Problema parang overfeed siya. Sobra sa barado lang. Walang butas. Maliit naman yung butas. Nilinisan ko sa bahay. WD-40 to. Tunaw yan. So
Ayan mga master, nahuli ko na yung problema dito sa ating carburetor. Kasi naka-stack up tong ito nga yung duda ko. Hindi ko lang tawag dito, basta power valve to. Ano siya, may pin yan yung pin sa gitna. Kanina nakalubog lang siya steady. No, pag nakalubog kasi yan, meron tong butas, doon dumadaan yung gasolina. So, kailangan hindi siya laging nakalubog, kailangan naglalaro siya. Yun ang naging issue, kaya malakas sa gas. Kailangan naglalaro siya eh. Pag hindi siya naglalaro, gul, talagang kakain ng gasolina. Kasi ang mangyayari, hindi nagko-close, buga lang ng buga yung gasolina. Malaking bagay kasi ito eh, itong na to, valve na to. So yan, nakita na natin ang problema, kaya ilinisin na natin mga master. So bugahan ko muna ng WD-40 lahat, tapos bubugahan ko rin ng compressor. Sa bahay ko na gagawin. Para matanggal yung mga ripaba nito. Alright, so ayan mga master, nalinisan ko na siya sa bahay. So tingin ko naman okay na yung pagkakalinis ko nito. So binugahan ko to ng hangin sa compressor, yung mga components niya na maliliit. Ayan, medyo malinis na. Malinis na yan, tingin ko. So ang gagawin natin, bubuuhin na natin tong carburetor na to. Tapos kabuo natin, i-adjust na natin yung air and fuel mixture. So para para mapaandar na natin ito mga master. Ayan o, ganyan. Para hindi mag-leak. So gagayahin lang natin tong gasket na to. Hindi nga to yung original na gasket eh. But yan. So ito ang naging problema ng ating carburetor. Yan o. Ewan ko nakikita nyo yung pin na yan, nakalubog kanina yan. So dito, hindi pwedeng nakalubog siya kasi pag nakalubog siya, matakaw sa gasolina. So kailangan hindi siya nakalubog. Kailangan nakaangat siya. Lulubog lang yan kapag gumana yung pump. Yan. Gasket. Master, nakagawa na tayo ng gasket. So kakabitan na natin to, ganyan.
pala dapat kinabit. Para hindi na tayo mahirapan. Bubuo na. Isa. Ayan. Hindi lang masyadong maigpit kasi baka pag nagtanggal ako sa susunod, ano, Oh, ikaw din mahirapan yan. hindi na mabuksan. Tamang, tamang higpit lang. Yung iba pag naghihigpit halos mabali na yung tornilyo eh. Ang play niya. Ayan, pump na. Checkin natin baka may nakalimutan pa ako. Piso, ayaw mo? Ayun. Ibuuhin na natin tong ano na to. Konti na lang, matatapos na. Ang hirap eh, kabit eh. Sulok na sulok eh. Sigurado lang. May ano pa pala to. Si Chok pa. Filter na yun doon. Oh, filter yun eh. Ayan. Vacuum. Ewan ko na sa ano. Yan. Wala nang click yan. Wala, ganyan lang siya. Oh, Oh, vacuum ulit. sweet ko. Dalawa to. Game. Fire. Wala pa lang gasolina pa. Minor na lang. Baba na minor. Kaya hindi kumakin na, no? Kakapalit ko lang langis nito. Minor na lang. Ay. Vacuum, sarahan. Hindi na.
hindi nakakatip. Hindi, meron ano yan. May pang-spray, di ba? May pang-spray yan. Wala rin sa dito. Nalo mga master. Okay. So, yan. Narinig nyo ba? Ang tahimik ng makina mga master. Wala na ba ako nakalimutan? Wala na. Okay na. So, ayan mga master, tapos na yung ating DIY. Naglinis tayo ng, inayos natin yung carb, no? Tinuno natin yung carb. So, okay na siya. Double check lang muna tayo. So, yan na nga. Sana wala nang leak. No, pinaandar ko na to eh. Kasi ang naging problema ko rin nito mga master, minsan nag-hard starting siya, no? Mga ilang start pa tayo, tsaka minsan lalagyan natin ng gas. So ngayon, testingin natin. Yan. Start tayo, start. Ayan. Okay na siya. One click na mga master. Ayan, napakatahimik na. So, ito yung ayan, gumawa tayo ng, syempre meron na tayong gasket na ginawa, no? Ang tahimik. Ayan. So, success yung natin. DIY na naman natin. Nalinis natin na maayos yung carburetor. Okay na. Wala nang problema. Malinis na yung loob. So, tinuno na natin. Next time, magpa-plug reading na lang tayo, no? Tingnan natin yung sunog niya sa spark plug para makapag-adjust tayo sa minor. Matono natin yung hangin. So, ito, hindi pa ito natutono yung hangin. Although, okay na rin naman yung minor niya. So, mag-adjust na lang tayo ng minor. Yun na lang ang adjustin niya. So, medyo tataasan lang natin ng konti. So, pag nag-plug reading tayo, doon natin malalaman yung sunog ng gasolina. Para makapag-adjust tayo sa air and fuel mixture. Tapos kailangan pala natin mga master ng dito, timing light, kasi para ma-timing ko yung ignition nito, no? Yun yung natin, para ma-timing natin yung ignition niya. Eh wala akong timing light, kaya hindi ako pwedeng manghula. Baka hindi umandar eh, kailangan may timing light.
Para malaman natin yung timing talaga niya. So, yun lang mga master. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, okay na siya. Rev natin. Tahimik na. Success na naman ang ating DIY. So, ayan. So, gastos reveal pala mga master sa ating ginawa. Ang nagastos natin dito is 70 pesos lang. Yun lang. 70 pesos kasi dun sa Villamoid lang na binili ko yung gasket lang. Diba ang laking tipid kaysa papagawa pa tayo, magpapalinis pa tayo ng carburetor sa mechanic. Magkano rin yung gagastusin natin dyan. So, nakatipid tayo ng malaki mga master. Ganon din naman ang proseso ng gagawin nila eh. Lilinisan yung carburetor, tatanggalin yung mga jettings, lilinisan lahat, pati yung mga butas-butas. Tapos itotono lang. So, ganun pa rin yung gagawin. E di, i-DIY na lang natin, no? So, yun na nga. Successful na naman ang ating DIY sa ating camp bulok, sa ating van na bulok. At, syempre, kagaya ng sinabi ko, lahat ng gagawin natin dito, DIY lang mga master. Malaki yung matitipid natin sigurado. Tahimik ng makina, no? Parang hindi umaandar, no? Maingay pa yung ano. Mas maingay pa yung kahon ng aso. Alright, so yun lang mga master. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana nag-enjoy kayo sa panonood. Wala naman akong tutorial na ginawa kasi first time ko yung magbukas ng ano, no? Ng carburetor ng ano, sasakyan, pero familiar na agad ako sa ano, sa mga ano, components niya. Kaya next time pag nagbukas tayo ulit niyan, mas magiging maganda na yung ano natin, trabaho natin diyan. Alright, ayun ito. Okay, see you again next time. Thank you. Bye-bye.